unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karatib lugar ng Hague sa The Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Atty. Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ng dating Pangulong syempre bagyo, mayroong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa, ilog. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat kagilapin na yung una, yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang role at ano yung kanya-kanyang gagawin. At mahalaga din na naghanda yung kanilang emergency kit o yung go bag na tinatawag para pag nandyan na yung emergency, hilain na lang nila yung go bag at masecure sila about 3 to 5 days na gamit yung go bag nila. At yung Office of the Vice President, andyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Ito yung in-institutionalize namin sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities. Na nakadevolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang, limited kami sa budget namin, sa pamilya namin na disaster kits at tulong. Kaya yung mga iba, mayroon tayong mga kababayan na gusto tumulong din, sinasabihan namin sila na kung pwede, i-direction na lang nila doon sa local government unit at sa local disaster council kung saan sila gustong tumulong. So, disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness, and response. BP. Ha? Well, kasi nasa Hague, alam pa, no? Ay, ma. Totoo ba yung sabi nila na ngayon sa Philippines yung deposit mo na meron na 20% tax? Totoo ba yun? Yes. Bill pa ba siya? It's a law already. Batas na siya. Batas na siya. So, kung ano niyo po, kung ano yun siya? Yung capital, yung interest na ang pagpupunta? Interest 20%. So, wala ka ng interest, bale? Wala na. Ubus na. Ubus na. Ma'am, last question lang from the last question from the it's up to you to answer the question. I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents and the position of how it is? Yun sa confirmation of charges sa September. Wala po akong anumang access sa documents ng lawyers. As sinabi ko po kanina, sinabihan din namin sa ating government na isang available sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Thank you very much. Bukas may
Yes, opo. Unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karatig lugar ng Hague sa The Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin kung saan ipresenta natin ulit ito pala, naalala ko na. Naalala ko na kasi so, binanggit ko yung rally. Tapos sabi niya, marami bang pumunta? Sabi ko, kahit walang pumunta, ay mag-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kami pakialam kung may tao or walang tao na darating. Magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kaso niya at sa kanya. At ang sabi niya, well, that is, hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina eh. Pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung, pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term. Alimutan ko lang. So yun yun. Next week, VP, may bisita pa rin kayo? Next week? Opo. Meron pa rin. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako, and then Wednesday si Manila. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Ano daw po ang reaksyon nyo na naging third nominee po ng Tingog Party List, yung asawa po ni Romualdez. Tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si Romualdez. Well, that is a question best answered by other party lists, no? Dahil sila yung merong interest sa ganyan, dahil sila yung merong mga nominees, 1, 2, 3 nominees. No? So, merong iba dyan ng mga party lists na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees. Kaya sila yung mas karapat dapat na mag-question about sa pag-appoint na isang member ng party list the seats. Thank you, ma'am. Ma'am, how do you assess PRD? I mean, few days bago aalis na naman kayo, how do you assess him? By and large. Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umaten bukas sa atin yung bukas. Yeah, okay lang siya. Nakakakain na siya? Hindi ko siya tinanong pero tinanong ko yung guard na kasama ko kanina na nag-escort sa akin palabas. Tinanong ko siya kung actually yan na lang yung tanong ko gusto nila lagi pag lumalabas ako. Pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya? Kasi alam ko, sigurado ako, hindi lang niya binabanggit, namimiss talaga yung munggus ba? Munggus. Bulad. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng pagkagawa ng rally kahit walang tao, hindi rin ako mapapagod na makiusap kung pwede ba magdala ng pagkain. True yan, ma'am. Kami. Baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na, oo, sige, magdala na ng pagkain. Pamaya kung pwede man kami, dito na kami titira. Salamat sa salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero pumunta kayo dito. Gumastos kayo ng pera para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, at yun din ang sabi ni Senator Aileen, di ba? Pareho kami lang sinasabi. Hindi ito about the person. This is not about si President Rodrigo Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country to be for detention, to be imprisoned. Oo, nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na mag-release o kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at pag ginawa niya daw yun ay baka tagalin siya as lawyer. Ma'am Sarah,
This is a question as a fellow human being. Where do you get your strength to keep going every single day with all these issues and all these problems? What keeps you going as a person? Ang Miss Universe. That is one matter as well that we discussed earlier with PRG. But not about the strength to go on. It was about life and death. Yes. And then I told him, because he was giving somehow last Duterte! somehow giving last wishes about what to do with his motorcycles, those kinds of things. And then I told him, and about the cremation again. So I told him that it is not a problem with me because life and death is a matter of fact to me. Like say for example, nandiyan ka sa loob ng kulungan, that's a fact. So hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise every day so that we get the figure that we want. Gajim po ka, ma'am. Inspirational. Diba? And then siguro maybe if it's allowed, then get another degree, another master's degree. I think it's possible, ma'am. Life and death is a matter of fact to me. So if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. It's like that with me. So yes. So I don't look at it as challenges or problems. I look at it as a way to create solutions. It's inspirational, ma'am. Yes, ma'am. On a lighter note, ma'am, Yes. nasak ba kayo na narinig niyo yung bangag-bangag sa ilalim ng tulay kahapon? Ikaw ba yun? Nasak ba kayo? Dumungaw si ma'am. Para bang nalaginip kayo? Totoo ba yun? Grabe yung mga lokal na nakaupo dun sa likod namin. May cafe dun sa unahan. Nakatingin talaga sila sa akin. Kasi nakita ko, hi, from the Philippines. Maganyan kayo doon. Tapos sabi ko, ha, may Pilipino. Tapos dumungaw yung mga boat kasi nagbabay-babay. Hi, we're from Philippines. Ayun. Wala. Sa huling statement ni BBM na open na po ang palasyo para sa inyo at parang gusto niyo pang italiwanag na kung gusto niyo sumama sa kabinete niya. Isang comment. Sige po, okay lang po. Salamat po. Okay. So gusto ko. Meron ba ng formula welcome down? Oh, hindi naman ako ang nag-problem. Thank Problems nung ganito na bigas. At karon, wag na to. Okay.